Ganti ng albularyo. Sa isang tahimik na baryo sa Visayas, kilala si Mang Elias bilang isang albularyo. Siya ang taong takbuhan ng mga taga-baryo kapag may sakit, sumpa, o kaguluhan na dulot ng masasamang espiritu. Hindi lamang siya isang manggagamot, kundi tagapagbantay ng lihim ng kanilang baryo. Ang lihim ng isang matandang sumpa. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan galing sa Maynila ang dumating sa baryo. Isa sa kanila ay si Carlo. Isang binatang mahilig sa paranormal na bagay. Kasama niya ang kanyang mga kaibigang sina Mia, Arnel at Jenny na nais lang makakita ng kakaibang pangyayari sa baryo. Balak nilang magbakasyon doon at mag-video ng mga kakaibang gawain ni Mang Elias para gawing viral na kwento sa internet. Sa kanilang pagdating, napansin agad ni Mang Elias ang kakaibang enerhiya sa mga bisita. Hindi sila nagdala ng respeto sa baryo at parang ang buong pagpunta nila roon ay isang laro lamang. Agad na binalaan ng mga matatanda ang mga kabataan na huwag magbibiro o gumawa ng kahit anong hindi kaaya-aya habang nasa baryo sila, lalo na sa bahay ni Mang Elias. Ngunit sa halip na makinig, nagsimula pa ang grupo na magtawanan at gawing biro ang mga babala. Kinukunan nila ng video ang kanilang mga paligid. Sa mga liblib na lugar, nagpapanggap na nakakarinig ng mga kaluluwa at pinagtatawanan ang mga paniniwala ng mga tao. Pagdating ng gabi, nagpasya si Carlo at ang kanyang grupo na sumilip sa bahay ng Mang Elias. Tahimik nilang sinundan ang matandang albularyo habang siya ay nag-aalay ng mga dasal at nagtatapon ng asin sa paligid ng bahay. Nakakatakot naman. Baka kalaban ni Dr. Strange si Mang Elias. Biro ni Carlo, sabay hagikik habang itinatago ang kanyang cellphone upang kuhanan ng video si Mang Elias. Habang patuloy ang kanilang pagbisita, naging mas mapangahas ang grupo sa kanilang mga gawain. Nagpasya silang pumasok sa likod ng bahay ng Mang Elias upang makita ang kanyang altar at ang mga gamit sa panggagamot. Dala ang kanilang cellphone, sinubukan nilang kunan ng litrato ang bawat sulok ng bahay hanggang sa makita nila ang isang maliit na kahon na nakatago sa altar. Agad na kinuha ni Carlo ang kahon at binuksan ito. Sa loob, may isang maliit na piraso ng papel na may kakaibang sulat at isang larawan ng isang batang babae. May dugo rin sa papel na tila sariwa kahit pa mukhang napakatagal na ng kahon. Ito siguro yung sumpa na pinoprotektahan ni Mang Elias. Biro ni Jenny. Ano kaya kung itapon natin? Sabay tawa. Walang sino man sa kanila ang nakaramdam ng takot o kaba hanggang sa biglang pumasok si Mang Elias. Nanlisik ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga kabataan na bumabaliwala sa kanyang mga paniniwala. Huwag kayong magbibiro sa mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Sabi ni Mang Elias habang pinipigilan ang galit sa kanyang tinig. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, tinawanan lamang siya ni Carlo at ng kanyang mga kaibigan. Pasensya na, Lolo. Gusto lang naming makita kung totoo bang may sumpa o gawa-gawa lang ng mga matatanda. Tumaas ang kilay ni Mang Elias. Makikita nyo ang katotohanan. Sabi niya ng kaseryosohan sa kanyang boses. Sa huling titig, may sinabi si Mang Elias na hindi maintindihan ng mga kabataan. Kinagabihan, nagsimula nang makaramdam ng takot ang mga kabataan. Nagsimula ito nang may kakaibang amoy na pumasok sa kanilang tinutuluyang bahay. Ang amoy ay mabaho, parang nasusunog na bulok at halaman. Hindi nila matukoy kung saan ito nanggagaling, kaya't sinubukan nilang magsindi ng insenso upang mawala ang amoy. Ngunit tila mas lumalakas ito tuwing bumabalik sila sa kanilang mga kwarto.
Maya-maya pa, nagsimula nang makarinig ng bulong si Mia. Isang mahinang tinig na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Mia, tulungan mo ako. Paulit-ulit na bulong na nagmumula sa labas ng kanilang bintana. Nang silipan niya ito, wala siyang nakita kundi ang madilim na kagubatan sa likod ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, pati si Carlo ay nagsimulang makakita ng mga anino sa paligid ng bahay. Habang nakaupo siya sa balkonahe, may nakita siyang batang babae na nakatayo sa dilim. Malayo, ngunit nakatitig sa kanya. Nang siya ay tumayo upang lapitan ito, bigla na lamang nawala ang bata. Kinabukasan, nagkwento si Arnel tungkol sa kanyang panaginip. Panaginip ko kagabi. May batang babae daw na kinakaladkad ako papuntang sa kagubatan. Nagmamakaawa ako pero parang wala akong boses. Nakakatakot. Laking gulat ng lahat dahil lahat sila ay nagkaroon ng parehong bangungot. Isang batang babae na lumalapit sa kanila. Hinahawakan ng kanilang kamay at hinahatak papunta sa dilim. Napagtanto nila ang batang nakita nila sa larawan sa altar ni Mang Elias ay siya ring batang lumalabas sa kanilang mga panaginip. Napagtanto ng grupo na hindi ito biro. Tumakbo sila kay Mang Elias upang humingi ng tulong, humingi ng tawad at ipalam sa kanya ang mga nangyayari. Ngunit si Mang Elias, sa halip na tulungan sila, ay ngumisi. Ayaw niyong maniwala, hindi ba? Ngayon, nakikita niyo na kung ano ang kapalit ng inyong mga biro. Nagpumilit ang grupo na humingi ng tawad. Pasensya na po, Mang Elias. Hindi namin sinasadyang bastusin ang inyong ginagawa. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Nagmumukhang pagod si Mang Elias. Isang babala na ang binigay sa inyo. Ngunit hindi kayo nakinig. Huli na ang lahat. Hindi nagtagal, si Carlo ang unang nakaranas ng kakaibang pangyayari. Habang siya ay natutulog, bigla siyang tumayo at lumabas ng bahay na parang walang malay. Sumunod ang kanyang mga kaibigan na takot. Habang lumalakad siya, tila may nagmamando sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay maputla at tila hindi siya makausap ng mga kaibigan. Inihatid siya ng kanyang mga hakbang sa kagubatan hanggang sa narating nila ang isang lumang balete. Carlo! Ano bang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mia. Biglang nagising si Carlo at bumagsak sa lupa. Nanginginig siya habang tinititigan ng puno. Narinig ko siya. Sinabi niya na hindi siya natulungan. Sinabi niya na tayo ang kasunod. Sa ikapitong gabi, bumalik sila kay Mang Elias na noon ay tila naghihintay na sa kanila. Ang batang nakita nyo, siya ay isa sa mga biktima ng mga masasamang espiritu. Isa siyang inosenteng kaluluwa na nagtatangkang bumalik dahil may isa sa inyo na nagpataw ng sumpa sa kanya. Lahat ay nagkatinginan. Sumpa! Tanong ni Jenny. Tumango si Mang Elias. Oo, isang sumpa ng pagwawalang bahala at kawalang respeto. Ang batang iyon ay nasawi dahil sa kapabayaan ng mga tao. At ngayon, ay ginugulo niya ang mga walang galang na pumasok sa kanyang tahanan. Kinabukasan, si Carlo ay natagpuang nawawala. Walang bakas kung nasaan siya at hindi na siya muling makita pa. Nagpatuloy sa pagkakaroon ng mga bangungot ang grupo at hindi na sila nakabalik sa Maynila. Sabi-sabi sa mga taga-baryo, kapag ang mga tao ay napupunta sa balete sa gabi, maririnig ang boses ng isang batang babae na humihingi ng tulong. At kapag sino mang bibiro kay Mang Elias, pinaniniwalaang ang batang espiritu
ay susundan din sila. Tulad ng ginawa niya kina Carlo at sa kanyang mga kaibigan. Simula noon, walang bumabalik sa baryo nang walang respeto. Ang sumpa